Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalang umaga po, Father. Last week po ang ebanghelyo natin tungkol sa alibughang anak. Ibinakita ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ibig sabihin ng malasakit, pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal sa pamagitan ng isang ama na handang tanggapin ang isang anak na kung saan ay tunay naman talagang pasaway, di ba? Pero ngayong linggong ito, hindi lang sa isa pamagitan ng isang istorya, Jesus Christ is demonstrating in real life kung ano ang tunay na pag-ibig, ano ang tunay na pagmamahal, ano ang tunay na awa at pagpapatawad. Hindi na lamang isang konsepto. Lalo-lalo na nung dinala ang babaeng ito. Note this bago dalin ang babaeng ito kay Jesus, yung mga kawal bumalik dun sa mga Pariseo at mga Iskriba dahil namangha sila on how Jesus Christ is very much followed by people and Jesus Christ is talking with sense, talking with authority. Somehow we will understand it this way. Jesus Christ is walking the talk kapag nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig. Kasi nakikita talaga sa kanya na siya'y marunong umibig. Not like the scribes and the Pharisees. Kaya kahapong yung ebanghelyo, bumalik yung mga kawan. Hindi nila nahuli ang ating Panginoong Jesucristo. And so today, dinala ang isang babae. Siguradong sigurado. They are not really after kung ano ang sasabihin, kung anong hatol ang ibibigay nila dun sa babae, kung anong hatol ang ibibigay ni Jesus sa babae. They're not after that. Dahil alam na nila kung anong dapat gawin according sa batas ni Moises. But they're after kung kailan magkakamaling tunay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa isang tao na nagkasala ng pangangulo niya, isang babaeng nangangalo niya, isa lang naman ang sinasabi, papatayin yan sa pamagitan ng pagbato. And that is prescribed in the law of Moses. Pero paano kung sasabihin ni Moses na patawarin na lang? Patawarin na lang yan. Ibig sabihin, Jesus Christ will be a violator of the law of Moses. Kapag sinabi naman niya na, sige, patayin niyo yan. People might think na, wala naman palang awa itong taong ito Parehas rin pala siya ng iba And so parang, damn if you do, damn if you don't. Kaya parang wala naman choice. But Jesus Christ, when asked that question, sumulat sa lupa. Open and close parenthesis ito yung mga pinanggigigilan ng ibang mga grupo, lalo-lalo na yung ibang sekta, na kung ano daw ang isinulat ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Ito ang sagot, hindi natin alam. Nag-iimbento sila, hindi, isinulat ni Jesus ang lahat ng ganyan-ganyan. No, we don't know. Hindi sinabi ng ebanghelyo Pero if we will refer that gesture of writing, isa lang naman ang isinulat ng Diyos. At ano ang isinulat ng Diyos? Isinulat niya ang kanyang batas sa bato, in the tablet of stone, when He handed yung batas kay Moises. Sabi ng napakagaling na katolikong interpreter, kung isinulat ng Diyos ang batas sa bato, ibig sabihin, eternal yun, panghabang buhay yun. Pero kung isinulat niya of something sa lupa, ibig sabihin, something na pwedeng mawala lang. And He is referring to sin. Pwedeng mawala dahil pag isinulat sa lupa, pagdadaanan yan, mawawala na yaan. Close parenthesis. Huwag kayong mamamangha sa mga protestante Isinulat niya ay ganyan. Wow, no? Kaya naeengganyo tayong sumali sa kanila. Kasi, ewan ko sa inyo, no?
Tapos tuturuan kayo magkabisa ng Bible. Walang masamang magkabisa ng Bible. Pero ang problema, puro kabisa lang. Hindi nakikita sa gawa, hindi nakikita sa pag-ibig. Mga kapatid, today, Jesus Christ is demonstrating something about mercy and justice. Na kung saan, kung ang human character natin napakadaling magkondena, dali-dali tayong nagkukondena sa mga makakasalanan, dito sinasabihan tayo na nobody is perfect. No one, as in no one, walang may kasalanan. Kaya nga when Jesus Christ said, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, He is the first one who must cast the stone to that woman. Kaya anong reaksyon ng mga taong nandoon? They were surprised. Hindi nila mawari na yung pala ang isasagot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila'y nag-alisan. And at the end, Jesus Christ said, neither do I will condemn you. Imagine, Jesus Christ being sinless, hindi niya ikinundena itong babaeng guilty. We haven't understand kung ano yung scope ng ginawa ng babaeng yun. Sa English, it was very much presented na guilty kasi ang sabi sa salin sa English, the woman caught in the very act of committing adultery. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman online to, no? Hindi online ang misa natin, no? Okay. Yung babae, nakabukaka! In the very act of committing adultery. Doon nahuli ng mga Pariseo, guilty. Pero tingnan nyo rin on how guilty these Pharisees and scribes. Paano nila nahuling nakaganon yung babae? Ibig sabihin, naninilip sila. Hinihintay nila kung kailan magkakasala yung babae. It was really a trap. But a trap not only to the guilty ones, but also to them. They were exposed at that moment. Mga kapatid, siguro, ang lesson na pwede nating maintindihan dito is, we have to understand na lahat tayo nagkakamali. But mistakes are unforgivable. Yung mga pagkakamali ay hindi mapapatawad if someone is not ready to admit it. Kung hindi mo inaamin ang iyong pagkakamali, anong karapatan mo na ikaw ay patawarin? Alam niyo kung sino nagsabi noon? Bruce Lee, yung karatista. Aminin mo para mapatawad ka. Say sorry. And what to do, what is the right thing to do to correct that mistake? Dahil ang tunay na tao na nagkamali, alam niya na meron siyang kinakailangang itama. And that mistake is not a thing that will define that person. No, mistake is part of our life, pero that mistake could help us to be a better person compared to yourself yesterday. Isang paraan ng paglago. And never be ashamed of admitting that you are wrong. Huwag ka mahiya. O nga, nagkamali nga ako. When you do that, it shows that you are a bigger person of that yesterday. Bakit? Mayroong ka natutunan eh. Mayroong kang pinagkatandaan eh. Di ba? Natututo ka. Iyon ang problema sa mga eskriba at pariseo. That could also be like us. Never tayong umaamin sa ating pagkakamali. Para bagang ubos ng ating pagkatao yan. Para bang kakawala ng ating pag-iral yan. Tandaan nyo no one in the history of humanity has ever choked
nabilaukan o nasakal sa kamatayan in admitting that he commit a mistake. Mas namamatay pa nga, mas nabibilaukan pa nga yung mga tao nagtatago ng kasalanan. Sila pa. When you start to swallow your pride, it is also called liberating yourself from that sin. Mga kapatid, sana matutunan natin, no, na a true winner is a person na hindi nagkakamali. Hindi yan. A true winner is a person who says, yes, I was wrong. When a loser makes a mistake, ano lang sasabihin yan? Di ko naman kasalanan, kasalanan ng iba. Pero ang totoong panalo dapat dito, yung mga taong umaamin, oo nga, ako yung may pagkakamali. Kaya nga sa misa, ano yung simula ng misa natin? Di ba, humihingi tayo, Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. We are asking God, patawarin niyo ako kasi Lord, nagkamali ako eh. Ang ganda nga sa salitang, sa salitang Bisaya, akong sala, akong sala, akong dakong sala. Di ba? Hindi mo sinasabi yung kasalanan nila, yung kasalanan nun, yung kasalanan ng kapitbahay ko. Hindi. Everything is referring sa'yo. To my fault, my grievous fault. Sana yun yung natututunan natin araw-araw. Kasi ang galing natin magturo ng mali ng iba. And forgetting na tayo rin pala. And we must accept this. That to err is human. To err is human. But to admit one's fault is hindi. Superhuman. Kinakailangan ng isang tao na responsable in admitting one's fault. And you can learn great things from your mistake when you stop getting busy in denying them. Mga kapatid, do not be afraid to recognize that you are a sinner. Dahil alam naman natin na ang simbahan ay simbahan ng mga may sakit, mga may kasalanan, mga nangangailangan. Tayo, hindi tayo pupunta dito kasi tayo yung mga deserving ng mga tao, na yung mga hindi nagsisimba, sila yung mga makasalanan. No. Nagpupunta tayo dito kasi kailangan natin. If you're finding your seatmate now, Father, bakit nandito ito? It is because that person is a work in progress. Kailangan niya kasi. Kailangan niya ng Diyos. Dahil kung hindi niya kailangan ng Diyos, nandun siya sa labas. Hindi niya kailangan eh. But he recognized na, kailangan ko talaga. Kung wala ang Diyos, saan ako pupunta? Saan ako pupulutin? Ang mahalaga dito yung pag-amin. Hindi mahalaga kung ilang beses ka bumagsak eh. Ang mahalaga dito, pupunta ka sa simbahan kasi gusto mong bumangon. Gusto mong palayain yung sarili mo. Gusto mo ang Diyos palayain ka sa iyong mga kasalanan. At ano yung mga Pariseo, mga kapatid, mga taong hindi umaamin. At ang mga tao na magaling By the way, 2 nights ago, meron ako naka-meeting na mayaman na babae. Sabi niya, Father, tandaan mo, ang mga chismosa. Taas po ang kamay ng chismosa dito. Salamat sa Diyos, walang chismosa. Father, ang mga chismosa, hayaan mo na lang yan. Sabi ko, bakit? Kasi alam mo, Father, ang chismosa, yan yung mga taong walang pera. Sabi ko, paano mo na-connecta yung pagiging chismosa sa pagiging walang pera? Sabi niya, Father, kasi ang entertainment nila, pag-usapan ng buhay ng iba. Bigyan mo ng limpak-limpak na pera yan, busy ang magbilang. Kaya yung mga chismosa, alam namin, wala kasi kayong pera. At hindi kayo pinapayaman ni Lord. Kita nyo na.
Itigil niyo yung pagiging chismosa niyo. Ilalagay niyo yung oras niyo sa mga bagay na may katuturan. Mga kapatid, please stop counting the sins of other people. Because when the Lord starts to count your sins, naku po, ni walang isang segundo that you will last the wrath of God. We all makes mistake. But the good news is, we have a God who is forgiving. Pero sana, wag lang paulit-ulit yung kasalanan. Because by the moment that you have abused the mercy of God, it is you, ikaw mismo, ang nag-i-inflict ng condemnation sa iyong sarili. Hindi si Lord, it is you who is condemning yourself. Kasi meron tayong sin of presumption. Hayaan ko na lang. Maintindihan naman siguro ni Lord yon. Sabi ni Father, mapagpatawad siya. Mapagmahal siya. Maunawaan ako ni Lord. Pero totoo yan, totoo. Pero at the end of the day, baka ikaw mismo, dahil sa nuknukan ng pagiging makasalanan natin, will not even recognize yung attribute ni Lord na mapagpatawad, mapagmahal, mapangunawa. Meron ngang isang istorya kapag paulit-ulit daw ang kasalanan, ganito. Isang halimbawa, nagpagawa ka ng bahay, doon sa harapan ng gate mo, paglabas mo, nagpabutas ka doon ng isang malalim na hukay, bigla ka nahulog. Nasaktan ka. Sabi daw, okay lang yon kasi hindi mo alam na meron palang butas doon sa harapan ng gate mo, kaya ka nahulog. Pero kinabukasan, dumaan ka sa parehas na daanan, paglabas mo, nahulog ka na naman. Sabi daw, baka pwede na rin intindihin kasi baka nakalimutan mo na mayroon palang butas doon. Pero sa pangatlong araw, dumaan ka ulit doon, ikaw ay nahulog na naman. Ano nang tawag sa'yo? Alam nyo na. Gusto nyo sabihin ka? Tanga. My dear brothers and sisters, when we commit mistake, once it's okay. Twice, perhaps, it's acceptable. But the third one, it is already called a choice. Pinili mo na talaga, and you have no excuse on that. And the Lord doesn't want that. Ayaw ni Lord noon. Remember the last words of Jesus Christ in today's gospel. Sin no more. Huwag ka nang magtampisaw dyan sa lapok, sa putik ng kasalanan. Huwag na. Alam mo na na marumi yun Alam mo na mabaho yun Alam mo nang yun ang sisira sa'yo. Huwag na. Sabi nga ni San Pedro, kapag yung kasalanan daw kinumpisal mo na, huwag mo nang balikan yung kasalanan na yun. Kasi pag binalikan mo, parang nagiging buhay aso ka. Ano ibig sabihin ni San Pedro doon? Dahil ang aso, pagkatapos siyang sumuka, aalis lang siya saglit. Pagkatapos ilang saglit lang, babalik siya doon sa suka na yon. At anong gagawin niya? Kakainin niya yung kanyang iniluwa. Ew! Ganun na nangyayari pag ikaw ay nagkakasala. And the Lord's desire is for us to be truly a person. To be truly a person na kung saan kaaya-aya sa puso ng Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat.